Since ito ang unang game ng NCAA Season 99, malamang hindi pa alam talaga ng mga kalaban ang mga plays na inyong ginagawa. Hindi pa masyadong na-scout at marami pong pampagulat plays ang JRU kontra sa Letran sa buong laro. Pero focus muna tayo sa endgame kung saan ay nauwi pa sa overtime ang laban. All 73 ang score dito and impressive ang naging execution ng JRU kahit hindi sila nakashoot. Ang play ay para dito kay Jonicio na parang Swiss Army knife ng JRU. Tila ang dami niyang kayang gawin and he can shoot inside, pati na rin na-develop daw niya ang outside game niya. May kita nating may off-ball screen kay Argente dyan para lang malito ang depensa. Plus, itong si De La Rosa ay nagli-lift na rin. Actually, pwede nga rin nilang ibigay ang bola dyan kay De La Rosa pag wala na talaga silang choice. Kasi 3 seconds pa naman to, pwede pa siyang mag-dribble at tumira with that time. Pero malamang, kukuyugin siya nung depensa sa 3 segundo na iyan. Pero posible ang tao niyang si Rayson ay hindi naman nakadikit sa kanya. Kapansin-pansin dito mga idol ang espasyo ng heavy bombers na nilalaan sa kanan. Wala silang personnel dito at nag-overload nga sila sa kaliwa. Kasi nga ang play ay kay Jonicio. Nagbigay si Argente ng backscreen doon sa tao niya at dahil nga nasa likod siya, hindi niya nakita yon totally at ayan, tuluyan ang nahiwalay si Jonicio sa kanya. Mabuti ay may nag-rotate. Good look to, good play, kaso wala. And medyo may similarity yan sa play na ginawa kay Jimmy Butler noong playoffs itong nakaraan kontra sa Bucks. Sobrang natutuwa ako sa mga pinatakbo nito ni Coach Louie Gonzalez sa kanyang team. Like may purpose talaga yung mga galawan nila. Overtime na nga to at may horns play sila na ginagawa. Makikita nating nagki-clear out tong si De La Rosa sa kaliwa dahil i-feel naman yan ni Argente. Sabay pine-pressure naman ngayon tong big man nila. Habang nangyayari nga yan ay itong si Jonicio ay nagbibigay na ng screen para makapag-cut si De Los Santos sa loob. Isa sa mga better guards ng JRU tong si De Los Santos at na-draft pa nga siya sa recent PBA Draft 2023 ng Converge with the 19th overall pick. Sa mga hindi nakakaalam, parang bagong rule nga to na pwede kang magpa-draft naman at maglaro sa collegiate team mo basta ito na yung huling playing year mo sa college level. And ayan, buhat nung pagkakat nga ni De Los Santos ay sumama ang tao ni Jonicio. And itong si Rayson ay nanatili lang din kay De Los Santos, so medyo nagkaroon siya ng gravity sa pagkakataon na iyan at nag-gravitate nga sa kanya tong dalawang players na ito, leaving Jonicio sa ibabaw na may good look na naman. Solid tong mga magkakasunod na gagawin ng isa pang guard ng JRU na si AJ Miranda. Simpleng pick play lang naman to and feel ko kung gugustuhin man niya ay may iskoran niya tong big man ng kalaban dahil out of position naman to. Pero pinili niyang i-drop pass. Kaya dito ilang possessions ang nakalipas na harap muli si Miranda sa ganyang klaseng matchup. At itong isang big nung Letran ay inaabangan na ang posibleng pasa muli doon sa tao niya kasi ganun nga ang nangyari kanina. Hindi expect nila na ipapasa lang ni Miranda yan kaya binigla niya tong floater sa free throw line. May play pa sila na ang signal ay ganitong hawak sa tenga. Specialty play siguro to kay Argente dahil mag-Iverson cut siya. Simple lang naman yan dahil from one side ay lilipat lang si Argente papunta sa kabilang side, sabay may nag-aantay na screen doon sa tumatao sa kanya. Cutting off yung speed nito para sa posibleng good look sa shooter. At na-cut off din naman talaga ang kalaban dahil sumugal din siya ng agaw. Libreng-libre kaso wala. Basically, nag-collapse din ang Letran doon sa opensang na-generate ni Miranda. Nag-adjust naman sila. Sinusubukan na nilang i-hard show si Miranda para hindi na siya maka-atake pa. Pero tila hanggang ganyan nga lang ang kanilang ginawang adjustment dahil noong nag-roll na ang big man ng JRU, itong si Monhe na nasa wing pa ang nag-rotate. Sobrang wala siya sa position dyan kaya naging easy shot patuloy to. Mas mainam pa siguro kung si Kwahaw ang mag-rotate pero maiiwanan naman niya tong tao niya which is magiging easy shot din eventually. Samantalang sa Letran ay more on hero ball ang naging overtime nila. Pinaupo na nga lang rin ni coach ang kanilang star guard na si Kurt Rayson kasi umalat noong overtime Hindi lang sa overtime din naging maganda ang execution nitong JRU. Even ang first quarter parang naging clueless din at times ang Letran sa mga ginagawa nitong heavy bombers. Kaya ganyan po napataob ng JRU ang reigning champs na Letran sa opening game ng NCAA Season 99. Ayos ba ang mga ginawang plays ni Coach Gonzalez? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section.
down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.